Okay. Magandang hapon sa ating lahat. God is good. All the time. Amen. Dalas lagi, pag tumatayo ako dito, ang init ng pakiramdam ko. Pero alam ko na kanyan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. At muli, Merry Christmas sa ating lahat. Alam ko na maganda ang nangyari sa mga nakaraan sa ating buhay. At sa hapong ito, ito yung panghuli kong pagtayo sa pulpitong ito sa 2025. Baka iba yung isipin nyo. Sa 2025 kasi next year ay next week, January na. Kaya napakaganda, napakabuti ng Panginoon dahil sa isang taon na paggabay sa bawat isa at sama-sama tayo na sa huling mensahe ng taong 2025 na nandito rin na magsama-sama tayo. Hindi man tayo kompleto pero God is good pa rin. Dahil alam natin na ang iba ay hindi naman sila wala dahil sa walang kadahilanan. At sana kung ano man yung mga matanggap natin ngayon, ganun din ang ating ibang mga kapatiran. Okay. Sa hapong ito, ang teksto natin ay mababasa sa Panaghoy o Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. Pwede pa kanya ang lahat na tumayo at aking babasahin ang ating teksto sa hapong ito. Dahil sa wagas na pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayong nalilipol. Ang kanyang habag ay hindi nauubos. Bawat umaga ay bago. Dakila ang iyong katapatan. Pagpalain ang pagbasa sa bunang laksutan. At pwede na tayong makapungko. Yun po ang teksto sa hapong ito. At bibigyan natin ng background ang Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. Ito ay sinulat ng isang propeta kung tinatawag nilang the weeping prophet na si prophet ay prophet Jeremiah. Ang aklat ng Lamentation Panaghoy ay sinulat ni prophet Jeremiah matapos bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng Babylonia noong 586 BC. Ito ang isa sa pinakamadilim at pinakamasakit na yugto ng kasaysayan ng Israel. Winasak ang kanilang bayan, nasunog ang templo, ang puso ng pananampalataya nila. Nahati ang mga pamilya at dinala sa pagkabihag. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Sinisisi nila ang kanilang mga sarili at kinikilala ang kanilang pagkakasala. At ang buong aklat ay puno ng pikati, luha at tanong. Ito kasi kung bibigyan natin ng pag-aaral, kung basahin natin ang aklat ng Panaghoy, napakahirap. Kaya nga, nung sinusulat ito ni Jeremiah umiyak, parang parang hamburger yung burger. Pero sa gitna ng kabighatian, sa gitna, may pag-asa. May pag-asa. Kaya kung babasahin natin nasa pagitan din dahil 5 chapter lang naman ang Lamentation. Pero ang ito, Lamentation 3 verses 22 to 23, nasa gitna. At ito, yung bibigyan natin ngayon ng pag-aaral, mga kapatid. Ngunit sa gitna ng kadiliman, biglang may liwanag. At ito yung Lamentation 3, 22 to 23. Isang deklarasyon ng may pag-asa. At dito pinapakita ni Jeremias na kahit sa oras ng pagkalugmok, ang Diyos ay may bagong awa para sa kanyang bayan. At sa hapong ito, meron din tayong mga puntos na dapat nating pag-aralan
At bago natin talakayin, tayo muna sumandaling manalangin. At tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Maraming salamat dahil sa biyaya, Panginoon, na inyo na namang ipinagkaloob sa amin. Salamat sa isang buong taon, 365 days, O God. Salamat sa proteksyon na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo. Alam namin na ang nakakaang Panginoon ay hindi namin pinagsisisihan, kundi ito'y isang pasasalamat sa iyo. Dahil sa isang taon na paggabay mo sa amin. Ngayon din, Panginoon, sa hapong ito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Bago namin tanggapin ang iyong mga salita, buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan para maintindihan at maipamuhay at makita namin ang aming kinalalagyan ngayon. Makita namin ang aming mga sarili sa iyong mensahe sa hapong ito. Gayon din, Panginoon, ako na yung magiging mensahero, itago mo po ako sa iyong kapangyarihan para ikaw ang masunod, hindi ang aking kagustuhan. Panginoon, maraming salamat. Samahan mo kami hanggang matapos ang aming gawain sa hapon ito. Ito ang aming sinasamang dinadalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang unang puntos natin ngayong mga kapatid, ang awa at pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nakatayo pa. Dahil sa wagas na pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol. Sabi ni Jeremias dito, mga kapatid, hindi tayo nalilipol. Dito bagamat nararanasan nila ang matinding pagdurusa, pasakit, bunga ng kanilang kasalanan. At ito kasi yung dahilan, mga kapatid, kung bakit nila nararanasan ito. Dahil sa kanilang kasalanan. At alam din natin kasi, mga kapatid, merong kasunduan ng Diyos at sa Israel. Kaso lang lagi silang lumalabag eh. Dahil sa mga Diyos-Diyosan, dahil lumalayo sila sa Diyos, hindi na nila pinapakinggan ang mga propeta na nagsasalita sa kanila. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Hinayaan sila ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang Babylonia para parusahan sila. Kaya sabi ko, kung basahin natin yung book of Lamentation, napakahirap. Alam mo, kukunin na lang nila yung anak mo. Kukunin na lang nila yung asawa mo. Wala kang magawa. Iiwan nila yung mga matatanda dahil amoy lupa na yan. Joke lang. Diba? Kukunin nila yung mga anak mo dahil pakikinabangan nila. Napakahirap yung sitwasyon nila. At dumating na rin sila sa punto na magiging yung kinakakainin nila yung mga kapwa na nila. Yung kapwa na nila, yung mga anak nila. Dahil napakahirap. Kaya nga panagpuy. Napakahirap yung sitwasyon nila dito. Ngunit sinabi ni Jeremias, hindi tayo nalilipol. Bakit? Kasi alam naman natin, kung malilipol sila lahat, di ba alam naman natin ang genealogy ng ating Panginoong Kristo ay manggagaling sa bayan ng Israel. Manggagaling sa lahi doon. Kasi hindi naubos. Dahil sa wagas na pag-ibig ng Panginoon. Kaya, pati nga, mga kapatid tayo, di ba, isang taon, napakaganda. Napakaraming challenges sa 2025. Kung isipin natin, puro ilang araw na lang, lalampasan natin, 2026 na. Tatanda na tayo. Nagtatanda. Pero ganun pa rin yung pag-uugali natin. Okay. Yun yung unang punto natin, mga kapatid. Hindi tayo iniingatan dahil sa lakas natin. Hindi tayo iniingatan dahil magaling tayo. Hindi tayo iniingatan dahil mabait tayo. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ang nagtaguyod sa atin sa buong taon. At ang aral dito, mga kapatid, ang Diyos ang dahilan kung bakit hindi tayo bumabagsak ng tuluyan. Di ba? Kung isipin natin ang ginawa ng Diyos sa nakaraan na taon, itong taong 2025. Napakarami. Sa atin mismo, di ba? Napakarami ups and downs, pero dahil sa biyaya ng Panginoon,
Hindi ito ulit tayo magkakasama nga tayo na lampasan na naman ang isang taon 2025. Yung pangalawa nating punto, hindi nauubos ang habag ng Diyos. Ang kanyang habag ay hindi nauubos. Madalas, nauubos ang lakas. Nauubos ang presensya. Ito, ewan ko kung nauubos to. Nauubos ang pera. Yes. Meron pa ba? Meron pa yung mga hindi lumalabas. Meron pa yan. Nauubos din ang relasyon. I-amin daw sa SCP. Meron pa yan. Hindi nauubos. Nauubos din ang oportunidad. Pero mga kapatid, may isang hindi nauubos. Sabi nga natin dito, ang awa ng Diyos ay hindi nauubos. Ang sabi ng Biblia, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dito mga kapatid, bagamat tungkol sa kayamanan ito rin ay nagpapakita ng idea na hindi nauubos ang pagkakalob ng Diyos. Ito rin ay nagpapakita ng walang hanggan, sariwa at hindi nauubos na katangian ng awa ng Diyos na laging handang ibigay sa bawat bagong araw. Pero ang aral dito mga kapatid na gusto nating ipakita, ang pag-asa ng tao ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos, hindi sa katayuan ng mundo. Ang pag-asa ng tao ay nakasalalay dapat sa katapatan ng Diyos, hindi sa katayuan ng mundo. Ang pangatlo, bawat araw ay may bagong biyaya. Bawat umaga ay bago. Sa original na wika, ang ibig sabihin ng bawat umaga mga kapatid ay patuloy. Sariwa, hindi naubos. Lagi itong nagsisimula muli. Tulad ng pagsikat ng araw, may bagong simula ang mga anak ng Diyos. Brothers and sisters, ito ay tumutukoy sa idea ng bawat araw ay may isang regalo mula sa Diyos. Puno ng kanyang pagmamahal, awa. At sabi ng Biblia, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magalak at magdiwang na nangangahulugang bawat umaga ay may layunin at pag-asa mula sa Kanya, anuman ang kahirapan ng kahapon, tulad ng mga Israelita. Di ba? Napakahirap yung kanilang sitwasyon. Pero sa gitna ng mga kapatid, merong pag-asa. Merong pag-asa. Ang aral dito na dapat natin makita kay Kristo, hindi tayo nakatali sa kahapon. May bago siyang inihanda bukas. Kaya this coming year mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. Sigurado, may bagong gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ano kaya yun? Ang Diyos lang nakakalam. Pero ang siguro makita natin, dapat nating ihanda ang ating mga sarili. Pero sigurado na mayroong gagawin ang Diyos sa susunod na taon sa bawat isa sa atin. Pangapat, ang dakilang katapatan ng Diyos ang pundasyon ng ating pag-asa. Dakila ang iyong katapatan. Hindi ang ating kabutihan ang dahilan ng pag-asa. Hindi rin ang sitwasyon ng ekonomiya o ang direksyon ng mundo. Dito mga kapatid, sa aklat ng Palagoy, isinulat ni Propeta Jeremias habang winawasak ang Jerusalem. At ang mga tao na sa matinding lungkot, sa kabila ng Palagoy, umiyak ng pagdurusa. Pinili ng manunulat na tumingin sa kabutihan ng Diyos at ang
talatang ito ay paalala sa atin na may pag-asa pa rin kahit na sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Huwag mawalan ng pag-asa at magtiwala sa katapatan ng Diyos. At sana yun yung magiging baon natin, mga kapatid, sa papasok ng 2026. Ang Diyos mismo ang ating pag-asa. Ang aral dito, mga kapatid, na ating makita, ang kinabukasan ay panatag kapag ang Diyos ang ating sandigan. Sabi nga ng kanta, kung ang Diyos ang sandigan, hindi mag-iba. At alam ko, mga kapatid, na itong 2025, laging Diyos ang ating sandigan, kaya hindi tayo nag-iba. Amen? Okay. At sa hapon din ito, mayroon din tayong mga application na dapat natin makita sa pagtatapos ng taon. Balikan ang taon ng may pasasalamat, hindi pagsisisi. Diba? Posible naman kasi na magsisi pa tayo. Pinagsisisihan mo 2025. Hindi mo sabihin yun, ilalampasan mo na eh. Kundi dapat tayo ay magpasalamat. Tulad ng napag-aralan natin sa Sunday School kanina. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kaya dapat natin lagi tayong magpapasalamat. Hindi perfecto, mga kapatid, ang taon. Diba? Maliwanag naman sa atin yan. Kundi tinaguyod tayo ng Diyos sa ating mga buhay. At pwede rin natin tanungin sa ating mga sarili, saan bahagi ko nakita ang katapatan ng Panginoon? Sa aling bahagi ako pinalakas niya? Kaninong mga luha ang pinahiran niya sa aking buhay? Kaya, mga kapatid, ang pasasalamat ay pinto ng pagpapala. Pangalawa, ilapit ang mga sugat, pagkakamali at ibiguan kay Kristo. Bawat taon may bigat. Pero hindi mo kailangang dalhin niya ang bigat patungo sa susunod na taon. Sino may gusto nun? Di ba? Kung nabibigat ang atong 2025, kahit gusto mo bang dalhin sa 2026, wala naman siguro gustong gano'n. Yung wallet, pwede. Dalhin. Gano'n. Kaya, mga kapatid, here is God's invitation to release. Kailangan na natin iwanan yung mga pabigat, mga problema, mga bumabagabag sa atin na para hindi tayo makapagpatuloy na maglingkod sa Diyos. Yung pinaka-importante. Dapat iwanan na natin tapos itong 2026 ay magiging maayos, mas maganda, mas maging makabuluhan ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ilagay natin sa ating panalangin, Panginoon, ito ang mga hindi ko kayang bitbitin. Sa iyo ko ito ibibigay. Napakaganda kanina. Sabi ko, yung pinag-aralan natin sa lisong ng panalangin, ito na yung panahon para ibigay natin sa Diyos. Kung ano man meron tayong kabigatan ngayong 2025, hindi ko imposible na pwedeng mawala yan sa susunod na taon. Kung tayo ay manalangin, idulog natin sa ating Panginoon ang ating gusto. Pangatlo, harapin ang bagong taon na hindi dala ang takot, kundi ang tiwala sa Diyos. Meron ba kayong natatakutan noong 2025? Kung meron man, huwag nyo nang dalhin sa 2026. Kasi kung dadalhin natin yun, ganun din. Walang magbabago. Walang magbabago. Kaya ngayon, hindi na ako takot sa asawa ko. Hindi ko na dadalhin sa 2026. Di ba? Hindi natin alam, mga kapatid. Ang susunod na taon. Pero alam natin ang Diyos na humahawak sa bawat araw. Yun ang importante na makita natin. Kung dakila ang katapatan ng Diyos kahapon, mas dakila ito bukas. Mas dakila
ito bukas. At yung pangapat, maging daluyan ng bagong awa sa iba. Napakaganda. Kung bago ang habag ng Diyos sa atin sa bawat araw, mga kapatid, dapat bago rin sa atin. Bago rin sa atin ang pagpapatawad, pangunawa, kabutihan, at pag-ibig. Yun din yung bago sa 2026. Ang awa na natanggap natin ay awa rin dapat ipasa natin. Tulad ng isang pulubi. Ang isang pulubi, mga kapatid, pag nakatanggap ng tinapay, pag sabi mo, nakatanggap ako doon ng tinapay. At dapat ito yung gagawin din natin itong 2025. Hindi ko nalalayo itong mensahe natin sa ating napag-aralan kanina. At sa bandang huli kasi ganun yung hamon eh. Anong dapat natin gawin sa awa na natanggap natin itong 2025? Sa biyaya na natanggap natin itong 2025. Yung mga maraming pagpapala na natanggap, anong gagawin natin sa 2026? At sa ating pagtatapos, tapos na mga kapatid. Sa pagwawakas ng taon, mas maganda kasi maikli para memorize yun eh. Kanina hindi ko mahanap kung anong itatitle ko dito eh. Kasi madalas ang title nito, pag-asa sa gitna ng kadiliman. Di ba? Maraming ganyan. Pero ang gusto ko na lang isipin natin, itong text natin yung Panaghoy chapter 3 verses 22 to 23. So, ito kasi yung pag-asa. Napakagandang i-share ito sa mga tao na may mabibigat na sitwasyon. Sa pagwawakas ng taon, ipinapaalala sa atin ng Lamentation, Panaghoy chapter 3 verses 22 to 23. Hindi ang taon ang mabuti, kundi ang Diyos ang mabuti. Hindi ang panahon ang tapat, ang Diyos ang tapat, mga kapatid. Hindi ang sitwasyon ang matatag, kundi ang Diyos ang matatag. At dahil dito, kaya nating tapusin ang taon ng may pasasalamat at salubungin ang panibagong taong may pag-asa sa ating mga buhay. Ito po ang mensahe ng buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.